Larawan ng tagumpay ang dalawang estudyante sa Iloilo at Camarines Sur na kapwa nagtapos bilang class valedictorian. Hindi sila nagpatalo sa pinagdaanan nilang pagsubok gaya ng kahirapan at sakuna. Makibalita tayo kay Michelle Chua ng GMA Bicol. Mula sa plantasyon ng mga tubokong nasaan ang kanilang tahanan. Araw-araw naglalakad ng halos 2 kilometro si Menji Bunganay papunta sa pinapasukan niyang paaralan sa Tigaon, Camarines Sur. At ang paglalakad niya nitong Sabado ang pinaka-espesyal sa lahat. Ito kasi ang araw ng kanyang pagtatapos sa high school. Higit pa itong espesyal lalo na para sa kanyang mga magulang dahil si Menji ang valedictorian ng kanilang batch. Ipinagmamalaki rin siya ng kinabibilangan niyang tribong Aita. Itinaguyod ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsasaka. At ngayong magkokolehiyo na si Menji, tutulungan siya ng National Commission on Indigenous Peoples. Ginawaran na siya ng 4-year college scholarship. Pangarap ni Menji na maging isang guro. Ang naging sekreto ko lang po ay yung tatag ng loob. Tapos ano man ang problema dumating sa buhay natin, just trust God po. And then, kung may pangarap ka pong inaasam, gawin mo ang makakaya mo para matupad ito. At kailanman po ang kahirapan hindi magiging hadlang sa pagtupad ng pangarap. May kwento rin ng tagumpay sa gitna ng kahirapan ang isang estudyante sa Estancia Iloilo. Siya si Romelia Terbio na nagtapos ng elementarya bilang valedictorian. Isa ang estansya sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 1 taon. Kaya pagsubok sa mga mag-aaral, tulad ni Romelia ang kakulangan sa kagamitan sa paaralan na sinira ng bagyo. Pero hindi ito naging hadlang kay Romelia na hinakot halos lahat ng parangal sa kanilang graduation. Ayon sa kanyang magulang, bata pa lang si Romelia, masipag na itong mag-aral. At nang salantahin sila ng Bagyong Yolanda, mas nagpursige pa raw ito para matupad ang pangarap na maging isang guro. Sila sa Mayo para yuman sila sa Konyo Damo Award. Gusto ko magdako sila makatapos man sila sa pag-eskwela. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.